Naglabas na ng resolusyon ang Pasay RTC na pinapayagan ang petisyon na makapagpiyansa si dating COMELEC Chairman Benjamin Abalos. May report si Julius Segovia. Julius? Trisa, ilang minuto pa nga lamang yung nakalilipas nang dumating dito sa detention cell dito sa SPD ang Court Sheriff ng Pasay City RTC Branch 112 na si Court Sheriff Rodelio Buenviaje. Trisa, agad siyang tumuloy doon sa detention cell ni dating COMELEC Chairman Benjamin Abalos at hindi siya nagpaunlak ng anumang panayam sa media, pero bit-bit na ni Court Sheriff yung resolusyon na yung desisyon ng Pasay City RTC 112 kaugnay nga sa bail petition ng kampo ng dating COMELEC Chairman. Kinrant na yung bail petition ni Chairman Abalos kung saan ang piyansa ng dating COMELEC Chairman ay ₱1,000,000. Dalawang counts kasi ito ng kasong electoral sabotage, 500,000 pesos each. Ito yung kaso ng dating COMELEC Chairman na may kaugnayan sa di umano'y pandaraya noong mga nakaraang eleksyon. Teresa, walang kumbaga nagulat ang dating COMELEC Chairman doon sa naging desisyon dahil kanina pa nga lang mga bandang alas 7 ng umaga ay nakaantabay na tayo dito sa SPD at halatang wala silang ideya na ngayon maigagrant yung bail petition paugnay nga doon sa kanyang kaso. Kanina talagang masaya yung si Abalos, talagang halatang halata sa kanyang emosyon, yung pagkagulat, lalo na nung dumating rin yung kanyang anak na si Mandaluyong Mayor Benhur Abalos. Wala rin daw idea si Mayor Abalos doon sa naging desisyon nga ng korte. Katunayan, kaya doon siya pumunta lamang dito sa SPD, talagang on a regular basis, dinadalaw niya raw yung kanyang ama para nga magbigay ng mga pang-almusal. Kanina nga, may dala pang pandesal at sardinas para sa kanya daw ama na talagang paborito itong almusal. Trisa, sa mga oras na ito lumalabas ngayon sa detention cell itong mga abogado ng kampo ni dating COMELEC Chairman Benjamin Abalos, pagbibigay ng pahayag at inatabayan na rin Trisa ng mga kawani ng media dito sa labas yung pahayag mismo ng Court Sheriff na sang may bit-bit ng desisyon ng Pasay City RTC Branch 112. Yus, meron na ba tayong impormasyon kung saan pupunta si dating COMELEC Chairman Abalos matapos niyang lumabas dyan sa kanyang selda? Chris, ang magiging sistema kasi dito, pagkatapos nitong resolusyon, kailangan makapagpiyansa muna nung kampo ng dating COMELEC Chairman doon sa Pasay City RTC 112. Saka palang pag nakapagbayad sila, saka palang magre-release ng release order at ito naman yung ipapakita nila dito sa SPD para maging katibayan na talagang makakalaya na ang dating COMELEC Chairman. Pero kanina, nung nakausap natin si COMELEC Chairman Benjamin Abalos, very excited siya na makauwi sa kanila. Mukhang sa ancestral house daw nila dun sa Barangay Edition Hill sa Mandaluyong City sa tutuloy. At kanina nga, naikwento niya sa atin na talaga namang excited siya dahil namimiss niya na raw yung mga fond memories with his family. Kasama na nga raw dyan yung pagkakapi niya sa Wakwak Country Club, pati na raw yung kanyang mapalaisdaan na hindi niya na napapasyalan, pati na yung mga apo niya na namimiss niya. Pero nabanggit niya sa atin kanina, Trisha, ng silver lining effect daw nitong nangyaring ang pagkakakulong sa kanya ng halos 8 buwan din mula nga nung Disyembre nung makasuhan sa na electoral sabotage case, mas napag-ugnay-ugnay daw. Nagkaroon ng unity raw yung kanyang pamilya. Trisha, inatabayanan pa rin dito, sa mga oras na ito, nandito na si Sheriff at kinakapanayam na ng media, Trisha. Pakinggan natin. Julius, pakinggan muna natin si Sheriff. Motu proprio, ibig sabihin on its own, nag-issue ang court ng whole departure order at pinapaparnish yung kopya ng order sa Bureau of Immigration, Department of Justice at saka Department of Foreign Affairs. For na, pasensya muna at babalik kami para makapagpiyansa. Sir, bakit? Bakit sir? Yung ground, bakit pinayagan? Bakit pinayagan? At saka siya rata. Mamaya na sa abogado na kayo magtanong. Anyway, may kopya naman sila para formal na para sila naman ang makapagbigay sa inyo ng eksaktong kaganapan kung ano yung dahilan kung bakit sila pinayag. Pero HTO ba talagang laging kasama yung kapag may bail petition? No, it was nasa matter of naman yan, discretion ng court. Alright. It's either through motion or the court on its own motu proprio. Okay sir, so magkano sir yung bail? 500,000 for every case. Okay. Sir, ano na pong sunod na mangyayari ngayon? Saan po kayo pupunta? Magpo-post na sila ng bail.
para maghintay sila ng pag-issue ng release order. Okay, sir. So pagkatapos ng proseso, pwede na makalabas si Chairman Abalos? Yes, pagka na-issue na yung release order po, pwede na silang makalabas. Okay. Sige, sir. Maraming salamat po. Okay. Samantala sa puntong ito, babalikan po natin ang ating kasamang si Julius Segovia. Julius? At iyan po, pinagbigyan na nga po ng Pasay RTC ang bail petition ni dating COMELEC Chairman Benjamin Abalos. Ngayong araw sa punto pong ito ay pabalik na po ng Pasay RTC ang court sheriff at ipoproseso na ang pagpo-post ng bail ng kampo ni Abalos para makapaghintay ng release order. Magbabayad ng piyansa, paano po? Yung sa medical yata. Samantala, tuloy po natin pakinggan ang pagbibigay ng pahayag ng court sheriff ng Pasay RTC. Magpapile na sila ng ban para sa provisional liberty ni Chairman Abalos. Anytime, pwede siya makalabas na ngayon pag nakapagpiyansa siya. Once na na-issue na yung release order, he can go anytime except for any reasons na hindi alam na ang korte namin. Kung meron pa siya mga pending cases, may mga warrant of arrest siya. Pero as far as branch 112 is concerned, upon posting bail, he will be free to leave the detention anytime. Ayan, maraming salamat po. Possible ba na ma-process yan ngayon within the... Yes, we will try to have the release order process right now.